Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si kabibig! Maglebak-lebak na to with evidence. Ako, parang sumakit ang iling ko. Parang inuubo ako. Pero ito, flash report ha. Blind item pa ito mga kabibig. Pero ang mga tao ay may iba't ibang duda na sila ang sinugod sa hospital. Emergency, paging, sisinghot. Si Shiming Het daw, sinugod sa hospital. Natusok ang ilong sa kakasinghot. Nako, nagsimula ito mga kabibig sa isang post ni Jason sa talagang natataranta ang pag-post ni Jason sa ito kabibig ha. Hanapin natin ang post ni Mr. Jason sa. Grabe ito Flash report. Yan mga kabibig ito. Ito ang post ni Mr. Jason sa mga kabibig. Flash report. There is a medical emergency at San Miguel, Manila. Stand by for more details. Nako, sino kaya ang nag-emergency? Medical emergency at San Miguel, Manila. Sino kaya mga kabibig? Kaya yung iba like Pebbles Talaquera, nag-thank you Lord. Parang na-shock ako kung bakit sila nag-thank you. Kaya nag-research ako kabibig. Ito ang mga komento ng ilang netizen. Lord, salamat man, pero ikaw ay makapangyarihang bigay mo po ang proteksyon sa mga Filipino at gawin mo ang nararapat para sa bansang Pilipinas. Let your will be done. Protect your people, Lord God, against the devil in the Malacanang. Have mercy, Lord God. Ikaw na po ang manguna at ilagay ang tunay na leader. Naku mga kabibig, sino kaya ang pinariringgan? Sino kaya itong sinabi ni Jason sana there is a medical emergency? Tapos, later on, nag-post si Sat Rugando Sasot. Sabi ni Sas, perforated septum. Nako, nag-research ako kung ano ang ibig sabihin ng perforated septum. Kaya, nag-research ang mga netizen at hinanap nila kung ano ang ibig sabihin ng perforated septum. Ito ang sabi, chronic crusting from septal perforation can lead to perforation enlargement, epistaxis, nasal pain, foul smell, and loss of dorsal nasal support. These symptoms can have a negative impact on patients' quality of life. Ito pa ang mga sinasabi ng iba. Pag perforated septum daw, ito yung mga rason kung bakit nagkaroon ng perforated septum. Ang isa dito ay ang autoimmune disease, chemical exposure, prolonged exposure to industrial chemicals or fumes can irritate and damage nasal lining. Naku po, ano ba yan? Injury to the nose. Naku po, ano nangyari? Baka nagpatangos ng ilong. Kasi matanda na, hindi na kaya ng mga bones, ng mga cartilages, ng mga skin tightening, nagdurugo ang ilong. Baka yung ilong punong-puno ng pulveron. So, mahirap talaga i-operate pag magpa-nose pataasan ng ilong. Di ba mga kabibig? At eto pa, nag-post din si Pebbles Talaquera. Naku, iba din ang post ni Pebbles Talaquera. Sabi ni Miss Pebbles Talaquera, bakit naman tinuhod sa ilong si Unanay? Hala, si Unanay? Nako, pwede siyang gawing reindeer sa Pasko. Yung umiilaw ang ilong, partner sila ni Rodolph. Nakakaloka no? May tuhuran, may black ayan, may pagbabasag ng red wine bottle para silang Mr. and Mrs. Smith na movie. Kailan kaya sila magbabarilan? Hala? So, si Unanay nagpatangos ng ilong? Si Unanay nagkaroon ng perforated septum? Hala, kabibig, ano nga ba
ang totoong istorya, mga kabibig. At ang latest na na post ni Mr. Jason sa the patient was medivac to an undisclosed safe house. So tinago ang pasyente sa undisclosed safe house until went dark. So it means hindi na alam ng Entel kung saan tinago itong nagpatangos ng ilong, itong naoperahan ng ilong, or itong nasobrahan sa singhot. Sabi ng ilang netizen, we did not demand to know his medical condition as mandated by the Constitution to determine if he can still fully discharge his function during the state of calamity. Maawa sila sa mga biktima ng bagyo. Sino ba talaga ang tinutukoy na maraming netizen? Sino man yan, Lord, kunin mo na. Tuluyan para naman maibsan ang balakin ng bayan at sambayanan. I know it's sinful to wish bad things towards others, but will account of my thoughts to the kings of kings. God bless us all, Pilipinas. Ito pa, kinakabahan na ang Croc sa lower and upper house at admin. Ito pa ha, victory is ours, people of the country. Wow. Media diversion tactics. All attention on KOJC and is nowhere since it started. Diba? Parang puro lang KOJC. Hindi na natin alam kung ano ang ginagawa ng ating presidente. Ano ang kanyang latest development. Yung hair follicle test na wala bigla. Yung expose ni Cathy Binag na wala bigla. Nalimot dahil sa KOJC. Dahil kay Torre, iba talaga gumawa ng istorya si Torre, no mga kabibig. According to the Constitution, dapat talaga malaman natin ang health condition niya. Wait na lang natin pagkatapos ng bagyong Enteng kung gumaling na rin siya sakit. Mga traidor at bangag na sa Malacanang, kaysa bawat galaw nila, hindi na kapani-paniwala. Kaya nga, mahirap paniwalain na dahil sa malakas ng bagyo, bumaha. Yan ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos talagang na-shock ako. Ganun ba ang kanyang pag-interpret? Ganun ba ang kanyang pag-analysis? Ganun ba ang kanyang pag-monitor sa bagyo? Na bumaha, sobrang baha sa Manila, it's because malakas ang hangin. So it means hindi sila nakahanda. Diba? Ipinag-alam na ng Pag-asa na magkaroon ng bagyo ang Pilipinas na si Enteng ay papasok. Pero ano ang sinabi niya? Anong sinabi? Malakas ang hangin. Ako, grabe talaga until now. Tapos sinabi pa niya, ang pumasok ng mga pulis sa KOJC, walang baril. Ay, iba. Iba na talaga ang panahon ngayon. Kaya nga kabibig, sino kaya itong isinugod sa ospital? Well, mahirap naman sila magsalita. Matatakot sila. The public has need to know talaga. So, nasa undisclosed safe house na daw yung sinasabi ni Jason na isinugod sa hospital. Bawal kasi. Kailangan magpahinga, mag-rest. After mag-rest, magpa-interview, magpa-press con, fresh na fresh. Ganon mga kabibig. So ano sa palagay yung kabibig? And don't forget to like, subscribe, and share this video. Tama kaya itong hula-hula ni Miss Pebbles Palaquera na si Unanay? Ano nangyari sa ilong ni Unanay? Rhinoplasty. Rhinoplasty. Para maging maganda, kasi kinukumpara between the VP and the Unanay. So kailangan talaga maganda, beautiful si Unanay. Mahirap naman pag every now and then pagharap sa media, sabihin ng iba, naku, ang tondo-tondo na. Naku, mayaman, pero ang kunot-kunot na ang pagmumuka. Kailangan talagang magpa-facelift. Naku, ang ilong, tingnan mo ang ilong, parang parang luyang ibinaon ng ilang taon. Ganun mga big, di ba? Sa gusto pong mag-share ng kanilang blessings, nandiyan po ang Kokat Jcash. Jcash talaga. Mag-share po kayo ng blessing at salamat po talaga na hindi niyo ako iniwan. Thank you very much. Tumataas na po ang ating subscribers and make sure yung ilong nyo, kompleto pa yan. Huwag niyong itusok-tusok at huwag kayong shuming hot, shuming hit.
Mahirap yan. Siya suminghit na sumigid siyang hospital. Natusok ang ilong sa kasisinghit. So yan lang pa mga kaibigan ating ladies and libag for the day. Blind item nyo ha. Ay, nang bahala kung miss ka eh. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.